So ngayon po, eto punta na tayo dito sa ating, pangatlong topic. Etong, patungkol dito kay Angry Doc, si Doc Rong. Naku grabe 'to, grabe ang ano nito. O eto po panoorin natin kasi grabe magsalita 'to, eh, balahura talaga 'to, eh. Tama lang 'to na mawalan ng SOCMED, mawalan ng FB, at, eto ay, makasuhan. Walang ya talaga 'to, eh. Sinampahan na ng reklamo ang nag-viral na doktor sa Davao City dahil sa kanyang mapanirang pahayag kaugnay sa mga Muslim. Nagbabalik si Tricia Aragon ng PTV Davao. Isang formal na reklamo ang inihain ng Moro Against Racial Injustice Alliance Movement laban kay Ronald Samaniego Torres sa National Bureau of Investigation Region 11 sa Davao City. Sa liham na may petsang ika-27 ng Marso taong kasalukuyan, inakusahan ng Mariam Incorporated si Torres ng pagbibigkas ng mga pahayag na itinuturing nilang mapanira, diskriminatoryo at nakakasakit laban sa komunidad ng mga Muslim. Ayon sa organisasyon, inuugnay umano ng mga pahayag ni Torres ang mga Muslim sa terorismo at naglalaman ng mga pananalitang itinuturing na pagtutuya sa Islam at mga aral nito. Marami na po ang mga ngaral at mga ustad sa Islam ang nagbigay payo para kay Dr. Ronald Samaniego. Ang sa amin lang po sa Mariam ay maihain ng formal ang aming reklamo para panagutan niya ang kanyang mga binitawang salita. Binigyang diindi ng Mariam Incorporated na ang mga ganitong pahayag ay hindi lamang opinyon kundi mga aktong maaaring magdulot ng pagkamuhi, paghahati-hati at paglabag sa dignidad ng mga Muslim na Pilipino. Dahil ito ay hindi lang opinyon, ito ay mapanganib na naratibo na nagpapalaganap ng takot, galit at diskriminasyon laban sa Muslim. Bilang organisasyon na nagsusulong ng kapayapaan at equal rights, tungkulin naming manindigan at protektahan ang aming komunidad. Kaugnay nito, Tama lang 'yan kay Doc Rong, tama lang 'yan kasi grabe ang ginagawa nitong Doc Rong na 'to, eh. Hindi na makatao saka ano, talagang bastos ang bunganga, grabe magsalita 'to. Kaya nga nung, chinat ko si Attorney Aboy Paraiso, sabi ko, "Attorney Aboy paki-check mo naman 'to." Eh, sabi nga, ano na 'yan, under their radar na at, eventually nga ay, nawala na yung FB page nito. Na ano na, nawala na. Eh, sana hindi na ito makabalik kasi marami 'tong ano, marami 'tong subscriber, parang nasa 500,000 ang followers nito sa ano, Facebook. Do'n siya nagsasasalita ng mga hindi magaganda, doon siya gumagawa ng mga, pambabalahura, sa kahit sino na mapagtripan niya. Actually kapag pinanood mo siya, wala kang makukuhang aral, eh. Wala kang makukuhang sustansya, puro pagmumura, races, ano, racist slur, puro mga walang hiyaan ang mapapanood mo dito. Hindi hindi mo nga masasabi 'to na ano, na vlogger, eh. Ah, hindi 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 po ganito ang vlogger. Hindi po ganyan ang vlogging. Ah, Talagang siya'y pumasok lang sa SOCMED para mambalahura, para ilabas niya yung kanyang sama ng loob sa mundo dahil hindi siya masaya. Malungkot ang buhay niya, walang kwenta buhay niya, kaya ang gusto niya, yung mga manonood niya, ganun din ang isipin. Magdulot ng hatred sa lahat. Kaya tama po itong hakbang ng ating mga kapatid na Muslim dahil hindi po ito dapat pinapahintulutan na magsalita laban sa ating mga kababayan na Muslim. Wala kang karapatan. Hindi mo pwedeng gawin 'yan. Igalang mo ang relihiyon ng iba. Hindi ka naman nila inaano. Buti sana kung may ginawa sa yung masama ang mga kapatid nating Muslim. Wala naman. Basta bigla na lang siya nagbububunga nga tungkol sa mga Muslim. Bigla na lang siya nagsasalita ng ganyan. Hindi na lang natin makuha yung video kasi ano na,
na-take down na yung FB nito eh. Tama, Kuya Gary Caba. Totoo yan. Badingdong, magtago ka na. Ate Susan Ijiro, hello po. Hiniling ng grupo sa NBI na agad na imbestigahan ang nasabing mga pahayag at panagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas, kabilang sa mga batas na binanggit sa reklamo ng 1987 Constitution, mga probisyon ng Revised Penal Code tulad ng libel at ang Republic Act No. 10175 kaugnay sa cyber libel. Ang Moro Against Racial Injustice Alliance Movement ay isang grupo na lehitimong nakarehistro sa Security and Exchange Commission. Ito ay nakabase sa community at naglalayong sinusulong ang kapayapaan, respeto, cultural sensitivity at itama ang maling pangunawa sa Islam. Hinihiling din ng Mariam Incorporated ang paghingi ng paumanhin at pagbawi ng mga nasabing pahayag at pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang kaparehong insidente sa social media. Sa kanilang pahayag, binigyan diin ng organisasyon na ang kalayaan sa pananalita ay may kaugnay na pananagutan at hindi dapat gamitin upang maghasik ng galit o diskriminasyon. Samantala, hanggang sa ngayon ay wala pa ring inilabas na opisyal na pahayag ang panig ni Torres kaugnay sa issue. Mula dito sa PTV Cotabato Region. Diba? Pag magdusa ka, kailangan mo sagutin yan. Ate Rose Oy Matthew, hello po. Diba? Ano to eh? Perwisyo to sa, perwisyo sa Pilipino. Sa buhay ng mga Pilipino, etong taon to, hindi to dapat pinapayagan o hinahayaan na diyan. Magsasalita na magsasalita. Eto. Eto. Ogag talaga to eh. Ito yung isa sa mga video nakita ko. Sana mag-gera na tayo ng Israel o ng US. Sana masama tayo sa gera. Para ma-reset lahat at mapalitan ang sa gobyerno natin. Sana masama tayo, mabagsakan tayo ng mga missiles dito. Wish ko lang. Subhanallah. Talagang idadamay mo pa talaga kami ng mga inosente, no? Yang ganyang utak mo na pag-iisip ay pag-iisip at utak yan ng Amerika at Israel. Yung ganyang malalatong si Ron Samaniego talaga. Biruin mo, ganyan ang kanyang pinagsasasabi. Dito lang sa kanyang... Asabi sa nani ko! Sige! Asabi sa nani ko! Asabi sa nani ko! Putangin na nani ko! Ikaw! Putangin na nani ko! Ang kapal ng mukha mo! Kita nyo, kung maambastos siya sa babae. Asabi sa akin! Asabi mo! Asabi sa nani ko! Sige! Asabi sa nani ko! Asabi sa nani ko! Putangin na nani ko! Ikaw! Putangin na nani ko! Ang kapal ng mukha mo! Magsalta ka sa akin! Pinapalaban lang kita! Kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Gago! Yan panlaban mo kasi alam mo hindi ka kaya saktan! Gago ka! Get the fuck out of my fucking house, bitch! Hindi kaya saktan, pero yung bunganga, 'di ba? Grabe ang bunganga. Hindi niya alam mas nakakasakit pa ang bunganga, ang salita kaysa sa pananakit sa ng physical. Ganyan po kawalang hiya yan, yung doktor na yan. Kaya tama ginawa ng ating mga kapatid na Muslim na idemanda yan. Nabigyan niya ng leksyon. Actually, nawala na po yung FB page niya. Kapag sinesearch, wala na yung FB page niya. Hindi na natin nakikita. Yan ang unang hakbang pa lamang para mapatahimik ang mga ganitong tao. Nadikit kasi ito kay Kulaong o ginamit ang issue kay Kulaong para magpa-hype for the clout. Nagpasikat. Kung ano-anong mga pagbanat ang pinagsasabi para kay Makagago, sa mga sumusuporta sa laban para etong si Kulaong ay mawala na dito sa SOCMED. Lahat po yan ay kinundena nitong Docrong na to, which is wrong. Bakit? Kinampihan niya si Kulaong na hindi niya alam kung ano talaga ang punot dulo, kung ano talaga ang issue
Kinondena niya ang gobyerno dahil bakit daw pina-preskon pa si Culaong. Gayong, mas marami naman daw na mas marami naman daw na issue o mas marami daw mga kriminal, mas mabibigat ang ginagawa. Hindi naman daw iniharap sa preskon. Pero bakit daw si Culaong iniharap sa preskon? Ito pong taon to ay actually doktor daw to, pero parang tingin ko siya ang kailangan magpatingin. Siya ang kailangan na na magpa-check up. May sakit to. Parang si Culaong ang ugali nito. Same sila, mga racist at maano sa mga kababaihan. Ang tingin sa mga kababaihan parang laruan. Ganun ang tingin nitong si Ron Samaniego. Pareha sila ni Culaong. Ang babae minamahal, Danilo Tablan. Tama po. Kuya Gary ka ba halata? O Bob si Badingdong, hindi alam mga salita, libelous. Dapat yan, wag na mag-vlog. Okay, Badingdong, babae lang kaya. Dayo siya, maharlika tagig. Konti lang, okay. Madami, matino doon. Ewan ko lang, lumabas siyang buhay doon. Diba? Ano to dapat talaga dito kay Ron Samaniego, magpa-check up. Kaya tama lang po talaga. Ito kasi, alam nyo, pag nakikita ko yung mga podcast na, kasi merong mga vlogger, sinasakyan nila yung mga nagte-trending na vlogger. Ini-interview sa mga podcast, sa mga mga show nila. Ngayon, etong ganitong tao, hindi to dapat tinatangkilik ng mga vlogger na ito o ng mga nagpa-podcast kasi pambababoy sa kababaihan, sa mga Muslim, sa mga kung sinong mga politiko ang ginagawa nito. Pambabalahura lamang ang matututunan mo dito. So bakit mo siya i-interviewin para sa podcast mo? Parang sinabi mo na rin, Doc Ron, punta ka dito, babuyin mo kami. Doc Ron, interview, invite kita sa podcast namin. Tarantaduhin mo yung show namin. Napaka-racist nito, itong Doc Ron na to. Kaya tama lang po yan. Ipagpatuloy niyo yan. At talaga ipakulong niyo yung tamulmul na yan na si Doc Ron para po mabigyan ng ng leksyon. So, yun lamang po. Ako po magpapaalam na sa inyo dito sa ating live stream na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Kuya Gary Caba, salamat. Danilo Tablan. Ate Rose Oy Matthew, hello po. Ate Susan Ijiro. Kuya Nino Barsaga. Ate Mayet Gregorio. Matcha Mochi, Sok Espiritu. Ayan, hello po. Shoutout po sa inyo. Nay Brenda Barton at Agnes. Gojar Channel. Thank you po. Salamat po. Mamaya na lang po ulit tayo. Magla-live pa ulit ako mamaya. Magbabalik live po ulit ako mamaya. Thank you po. Salamat po. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.